Ang mga mangingisda ay nagampon ng isang inabandonang higanteng sanggol. Ito ay nagdala sa kanila ng napakalaking problema. Dahil ang mga lambanog ay kailangan ng 7 o 8 tao upang ayusin. Kahit ang paggawa ng mga medyas ay dapat na itataas ng mataas. At ang kanyang pagkain ay labis na nakakabahala. 2 malakas na lalaki ang umangat ng malaking bote ng gatas upang maipakain ito ng tama sa kanyang bibig. Matapos ang patuloy na pagsisikap ng lahat, sa wakas ay nakarating na sa edad ng pag-aaral ang higanti. At ang kanyang IQ ay mas mataas kaysa sa kanyang mga kasingedad. Ngunit dahil sa kanyang laki, siya ay napipilitang umupo sa labas ng silid-aralan at mag-aral ng minamadali. Ngunit kahit ganito, ang kanyang mga marka ay nananatiling mataas sa klase. Sa isang iglap lamang, may papadala na ang tamang sagot sa silid-aralan. Ang kanyang masiglang personalidad ay mabilis na nakapagpabago sa kanya sa grupong ito. Habang tumatakbo siya, tinatanggal niya ang kanyang panlabas na damit. Nagpanik ang mga kaklase at nagtakbuhan sa lahat ng direksyon. Habang siya ay tumalon pasulong sa tubig, agad na nakita ang ilalim ng 10 metrong lalim na lawa, pero hindi ito pinansin ng mga kaklase. Sa halip, ginamit nila ang kanyang taas para mag-enjoy. Sa araw na ito ng Pasko, ang kapitan ay nagbihis bilang Santa Claus upang mamigay ng mga regalo. Ang mga mangingisda ay nagbigay sa kanya ng isang malaking pangguli bilang regalo. Umaasa silang maipakita niya ang kanyang kakayahan sa pagpuputo ng kahoy. Labis na natutuwa ang higanti tungkol dito. Agad siyang tumakbo patungo sa kagubatan. Hinampes niya ang 100 taong gulang na puno. Ang galaw na ito ay tila kasing dali ng paghiwa ng gulay. Sa loob lamang ng 2 minuto at kalahati, ang mga napatay na kahoy ay nakpiled na parang burol. Sa tulong ng higanti, ang ekonomiya ng bayan ay umunlad na sa isang bagong antas. Sa pagtingin, puro mga vilya at maliit na bahay ang makikita. Sa isang iglap, ang higanti ay ganap ng adulto. Ang kanyang lakas ay syempre mas malaking ngayon. Mas bihasa na siya sa pamamaraang pagpuputo ng kahoy. Ang mga kahoy na panghalang ay kayang tapakan at ipasok sa lupa. Hindi nagtagal ay dumating ang taglamig. Siya ay napipilitang umasa sa pag-uukit ng kahoy upang mag-apoy at mainaitan ng kanyang katawan. Biglang may narinig siyang malungkot na iyak na umabot sa kanyang mga tainga. Tumingin ang higanti sa direksyong pinagmulan ng tunog. Natagpuan niya ang isang kalabaw na nakahiga sa nyebe na parang nagyayelo. Upang iligtas ang buhay ng kalabaw, patuloy niyang ininit ang tiyan gamit ang apoy sa kanyang paligid. Makalipas ang kalahating oras, nagkaroon ito ng sigla. Kaya't sila'y naging magkaagapay na mabuting magkapatid. Mula noon, ang tao at ang kalabaw ay nagsimulang maglakbay ng magkasama. Ang kanilang mga yapak ay kumalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga naiwan nilang yapak ay nagbunga ng malalaki at maliliit na lawa, upang gawing mas madali ang transportasyon ng mga kahoy. Siya ay nagpatuloy sa pagputol upang makagawa ng isang malinis na lugar. Sa tulong ng kalabaw, tinanggal niya ang lahat ng malalaking bato mula sa mataas na lugar. Matagumpay ring naihatid ang tubig ng lawa sa ibabang bahagi. Ang 2 ilog ay nagtagumpay na magsanib. Sa ganitong paraan, maaari nang dalhin ang mga troso sa pamamagitan ng ilog. Pero ang mga liko-likong daluyan ng ilog ay madaling magkaroon ng bara. Kaya't nagkaroon ng plano ang higanti. Ikinabit niya ang angkla ng bangka sa bakod. Inayos niya ang dating liko-likong daluyan ng ilog upang maging tuwid. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng higanti, ang maliit na bayan ay naging mahalagang daanan para sa transportasyon sa dagat. Sa pagdami ng mga bukas na pantalan, ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagtutungo dito. Nagdala rin sila ng maraming makabagong kagamitan sa pagpuputo ng kahoy. Pagkatapos, nagsimulang ipakita ng mga mangangalakal ang kahusayan ng mga makina. Ito ay talagang nagpasakit sa kalooban ng higanti. Tinanong niya ang mga mangangalakal kung ano ang bagay na ito. Pero hindi nagatubiling nagmalaki ang mga mangangalakal. Maging nagpasimula pa sila ng hamon sa higanti. Sinabi pa nila na ang sino mang matatalo ay aalis dito. Sa mabilis na panahon, kumalat ang balita tungkol sa kompetisyon sa bawat sulok ng maliit na isla. Sa pagbulusok ng putok ng signal gun, opisyal nang nagsimula ang laban sa pagpuputo ng kahoy sa pagitan ng higanti at ng mga mangangalakal. Ang lakas ng mga kalahok sa parehong panig ay talagang hindi matatawaran. Ang mga kahoy ng mangangalakal ay dinadala gamit ang tren. Ang higanti ay nakipagtulungan sa kanyang matandang kasosyo, ang kalabaw. Mula sa paraan ng pagpuputo ng kahoy hanggang sa pagdadala ng mga ito, ito ay ganap na pagsasanib ng sinaunang teknolohiya at makabagong teknolohiya. Sa malayo, tila 2 malaking ahas na naglalakbay sa gubat, kasabay ng tunog ng baril na nagtatapos sa laban. Ang mga hukom ay nagdala rin ng metro upang suriin. Sa isang sulyap, ang mga itinagal ng mga ito ay tila umabot hanggang sa langit. Ang pagpunta ng mga hukom ay kumailangan ng 2.5 oras. Matapos ang sukat ng mga hukom, ang mga kahoy ng higanti ay may taas na 888 metro. Akala niya, siguradong panalo na siya. Hindi niya akalain na ang mga ngalakal ay may taas na 1 metro pa kaysa sa kanya. Kahit mahirap paniwalaan, ngunit ang mga hukom ay inanunsyo ang hindi mapagkakasunduan na katotohanan. Sa huli, ang mga ngalakal ay nanalo sa laban. Ang higanti ay wala nang magawa kundi umalis dito. Kahit na ang mga mangingisda ay hindi na kailangan ng kanyang tulong. Ngunit hindi bumagsak ang higanti dahil dito. Natagpuan niya at ng kalabaw ang isang paraiso. Namuhay silang magkasama, umaasa sa isa't isa.